Nandito na ba? Last dalawang section. Tayo natin yung iba, no? Pakigising na lang kung natutulog pa. Okay na? Narinig ba ako? Nakikita ba yung PowerPoint? Yung, ano, itong, ano natin. Yung, okay, so let's begin. So for today's topic, so continues ng ng torsion, which is the helical spring, no? Ano ba yung isang helical spring or simply a spring, no? So sa spring, no, kapag for example, ito siya, no, kaya helical, so in helix form yung ating uh, forma ng ating no, ng spring. Ayan. So ito yung mga parang parameters. Okay. So pag nag-apply tayo ng load na parang ganito, yung kanyang orientation, parang ano siya, no? Hihilain niya po, parang siyang axial load, pero i-apply natin sa isang spring.
At once na napayari siya sa spring, so magkakaroon tayo ng deformation which is yung ating delta. Okay? Then pag zoom in natin ito, so ito yung makikita natin. So ayan, no, meron tayong r distance. Ito yung radius ng natin, no? Ng radius ng spring, no? Kailangan. Okay. So ito, no? Ayan yung radius ng spring natin, no? Yung mean radius tawag natin diyan, no? Mean radius spring. Tapos itong d na maliit na to, ito naman yung diameter. Nung cross-sectional area, no? Kapag ito, parang bilog yan, pag zoom in ko yan, parang ganito itsura niya, no? Pabilog. No? Okay? So, pabilog siya, no? Ayan. Ayan, pabilog siya, no? So, ito yung diameter. Ayan, no? Okay? So, ayan siya, no? Ayan diameter natin. Okay? So, ayan. Next. So, ayan. Mapapansin niyo, bakit ba pabilog yung bakit pabilog yung section ng isang spring? Bakit hindi siya, let's say, square, no? Or triangle? Okay? Wala. Okay, ba't hindi siya bakit pabilog? Bakit hindi square? Bakit hindi triangle? Okay, so ganito kasi yan, no? Kung nag-apply tayo ng load sa spring, no? Let's say axial pa ganyan, no? Ang tendency ng ating yung yung tendency ng cross-sectional area ay hindi pa bending, bagkus pa ikot, no? So magro-rotate siya. Ah, so ayan, no? So kumbaga, ah mapapansin nyo kapag spring, humahaba siya, di ba? Pero yung mismong cross-sectional area, yung nangyayari sa kanya ay umiikot, no? Magro-rotate siya or nagti-twist internally, no? Kaya may kinalaman yung torsion sa helical spring kasi ang nangyayari sa spring natin, yung internal ano niya, yung kumbaga yung internal na nangyayari sa kanya ay paikot, no? And sa ano natin, no? So kumbaga when it comes in torsion, wala, when it comes in torsion, circle is the most efficient, no? Most efficient section, no? Ayan. Okay. So, ibig sabihin, no? Kaya bilog yung spring o yung pag natin. So, mapapansin nyo naman yun. Kahit maliit lang yan. So, spring yung pinaka-efficient na section pagdating kay torsion, no? Then, for example, itong other shape. So, pwede to, efficient naman, kumbaga efficient naman to when it comes in other stress like axial, shear,
or bending, no? Ayan, ayan. Okay. So, ayan. So, itong actual shear bending. So, parang ano mga yan, no? Ah, other types of application of loads, no? Pero dito sa torsion, so since ang spring ay subjected sa torsion, so kaya bilog yung ano natin, no? Yung hugis ng isang cross-sectional area ng spring. So, mapapansin nyo, no, parang kapag nakakita ng spring, walang ano, no, pa square o kaya pa triangle, no? Ayan. Dahil, ayun nga, dahil sa bilog yung ating pinaka-efficient section pagdating kay torsion. Okay? So, ano-ano ba yung mga formula when it comes to helical spring? So, meron tayo dito shearing stress. So, yung stress na nangyayari dito sa ating pinaka-section. So, ito yung formula natin. 16 tau is equal to 16 PR over pi d cube 1 plus d over 4r. Okay? So, ayan na. So, wherein T is yung ating applied load at ano natin, no? Ayan. Then D, ito yung diameter ng cross-sectional area at R, ito yung ating mean radius of the spring, no? Ayan. Okay. Then we have this what we call the Wahl's formula for heavy spring. No? So, pansin natin sa ibang field or facility, meron tayong mga heavy spring, no? Okay. So, meron tayo dito formula 16 PR over pi d cube multiplied by 4m minus 1 all over 4m minus 4 plus 0.615 m, wherein m is known as the spring index or the ratio of the mean diameter over the diameter of the cross-sectional area. So, etong mean diameter na yan, so, equal lang to kay 2r, no? O twice ng ating mean radius. Okay. Then, for the elongation, we have this formula na delta, or ito, yung ano na to. Delta is equals to 64 PR cube over n over GD to the fourth. And for the spring constant, we have this formula, and 60 to the fourth over 64R cube over 64R cube n. And so, ayan yung mga formulas natin for the spring. No? So, ipag-iyan muna. Okay, absorb. So, ano naman to? Recorded naman to. No? So, recorded to. So, i-upload ko na lang para ma-replay ninyo. No? Kung sakali meron kayo hindi nasusundan. Okay? Ayan. So, ito yung mga formula. So, ayan. So, kung paano na-derive yan, lalo na to. No? So, ito para empirical formula lang yan. Ito, may pinanggalingan dito na formula. Ayan. No? Pero, as is na yan. Then, meron tayo, so, pag okay na yan, meron tayo spring in series. No? Kumbaga, sa kumbaga, sa isang system, merong dalawa or tatlong spring. No? For example, so may dalawa tayong klase, no? Spring in series and spring in parallel, no? For two or more springs with spring laid in series, the resulting spring constant K is given by, ayan, no? So, mapapansin nyo magkasunuran yung spring natin. So, yung parang K equivalent or the equivalent spring constant is equals to 1 over K sub 1 plus 1 over K sub 2 and so on, no? Ayan. So, parang familiar ganito yung formula. Siguro sa, sa Ohm's Law, no? Ayun, halintulad lang, no? Sa Ohm's Law or, ayun. Then, for the spring in parallel naman, so ayan, itsura ng spring in parallel. For two or more spring in parallel, the resulting spring constant is, ayan, so, K1 is equal to K1 plus 1 plus K plus 2 plus K plus 3 and so on. And so forth, no? Ayan, okay. So, ayan. Tanong ba so far?
May concern, clarification. Okay, may tanong ba? Hit like lang kung okay mag-proceed, no? Pero kung may nalalabuan, please raise hand na lang no, may tanong. Okay, walang tanong. Let's proceed to problem solving. Okay, so ito exciting part ng discussion. No? Okay, by the way, kung mahina boses ko, sa pasabi na lang no? Or kung sakto lang yung yung tunog. Sige. Okay, let's proceed. Determine the maximum shearing stress and elongation in a helical steel spring composed of 20 thirds of 20 mm diameter wire on mean radius of 90 mm when the spring support is supporting a load of 1.5 kilonewton. Use Wahl's formula Ng equals to 83 gigapascal. So, balikan ko lang pala formula dito sa non-deformation. Okay. So, 16, ito yung 64P, ito yung ating applied load. R yung mean radius nung spring. N is the number of turns, no? So, wala kasi dito, sorry. Okay. Itong N, yan yung ating number of turns, no? Kung ilang beses ba umiikot yung isang spring. So, ayos. Ayan yung bilang ng pagkakaikot niya, no? Ayan yung number of turns natin. So, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, let's say ito ay 7 turns, no? Ayan. Then G, ayan, ayan yung natin, rigidity. Pag sa rigidity, ND is yung ating diameter, no? Spring, no? So, let's solve this. Okay. So, given tayo na yung number of turns natin ay 20, then diameter natin ay 20 mm, yung mean radius natin ay 90 mm, okay? At yung applied load natin, 1.5 kilonewton. No? Na converted dapat to into 1,500 newton, no? Yan. Then, ayan. So, pinapagamit tayo ng Wahl's formula for heavy spring to, no? Then, yung G natin equals kay 83,000 megapascal, no? Or 83,000 newton per meter per millimeter square. Okay? So, unahin natin yung maximum shearing stress using the Wahl's formula. So, ano ba yung Wahl's formula natin? So, kunin ko lang dito sa taas. Ano? Ayan. So, kapag walang binanggit sa problem kung anong gagamitin formula, kung yung ito bang sa una or pangalawa. So, matic ang gagamitin natin ay itong una, no? Ayan. So, ito yung default formula natin. Kapag walang binanggit sa problem, kung ano formula ang gagamitin. Unless otherwise, may nabanggit sa problem na may nabanggit sa problem na a heavy string, no? Ayan. No? So, kumbaga, kailangan nyo makita yung dalawang to, no? Para gamitin mo tong formula na yan, kailangan makita mo sa statement na gagamit ng Wahl's formula or nabanggit sa problem na heavy yung ating spring, no? Kaya mo to gagamitin. Pero kung walang nabanggit kung Wahl's formula man yun or heavy spring, so ito matik yung gagamitin natin. Okay, since nabanggit sa problem na Wahl's formula ang gagamitin, ito yung aking i-apply. Okay? Ayan, no? So, plug in natin. Okay. So, tau is equals to 16 multiplied by natin 1,500.
over pi multiply by 20 cube. Okay. Multiply. So, may m tayo dito, no? Okay. M is equals to 2r over d, no? Or equals to 2 times 90 over 20, no? Ano value ng m natin? Pakikuha. Pakitype nga. Pakikuha, tapos i-type nyo sa chat box kung ano value nito. Pakikuha. Yes po. 9 po. Kahit ano na lang, i-type nyo na lang sa chat box. No? Ayan, para, ayan. Ano value nito? 9. Okay. 9. Okay. Then, so, plug in lang natin siya rito. Na pag nakuha natin m, kaya natin ipa-plug in sa ating Walls formula. So, ito ay 4 multiplied by 9 minus 1 all over 4 times 9 minus 4 plus 0.615 over 9. No? So, ano yung value nito? Yung value ng tao natin? Ay ko ha. 'Ila. Ano, sige wait lang. Sige, 'ila. 'Ila. May nalilimutan akong i-plug in. May multiplier pa pala 'to na R natin na 90. Sorry. Okay. Ano value ng tao natin? $99.8737 mega Pascal. Okay. May tanong ba so far? Then yung para naman sa ating deformation or the elongation. So, equal to kay delta equals kay 64 p r. Hindi ko rin kabisado. No? Okay lang. 64 p r cube times n over gd to the fourth. No? Or equal to kay 64 times 1,500 multiplied by r na 90 cube times the number of turns na 20 divided by 83
times 20 to the fourth. Ano ba yun ng ano natin? Ng delta? $100, 5.3976 m. May tanong ba so far? Wala no, kasi halos direct formula lang naman siya. No? Ayan. Tanong ba so far? Bali, ito sagot natin. No? Ito. Ito. Okay. So, no worries. No? Kahit di nyo na screenshot to. No? Meron na, sunod ko na lang yung kopya nito. Okay. May tanong ba so far? Wala. Kung okay na, let's proceed to the next problem. A helical spring lang na may try lang ako. Ngayon lang, no? Try ko lang. Okay na yun. Okay. Next problem. A helical spring is fabricated by wrapping wire 3/4 inch in diameter around a forming cylinder 8 inch in diameter. Compute the number of turns required to permit an elongation of 4 inch without exceeding a shearing stress of 18 KSI. Use 39 and G equals to 12 times 10 to the 6. So, yung tinutukoy na formula dito ay bale, yung formula na to, kasi ito ay copy paste ng pro matalino, no? Ayan. So, yung formula na tinutukoy dito ay yung formula na, ano, formula tau is equals to 16 PR over 5D cube, no? Times 1 plus D over 4R. Okay? So, ito yung 39, no? So, ito ay hindi siya, no, parang, alam nito. Possible wala naman kayo sa ibang libro na hindi ganito yung pagkakaano niya, pagkaka-establish ng problem, no? Okay. So, ano lang to, no? Ayan. Okay. So, plug in lang natin. So, ang ano daw, ang limit lang ay 18 KSI or 18,000. Wala. Wala. So, ito ay yung limit natin ito, 18 KSI or 18,000 pounds per square inch, no? Ayan. Equals to kay 16 T, no? Kasi wala yung applied load, no? 16T. Wala tayong applied load. Ayan. Times 4 na 4 yung ating
mean diameter mo. Ayan, bale, ito yung ating T. Ito yung ating T. Ayan, no? Ito yung ating elongation. Ayan. So, 4 divided by pi multiplied by 0.75 cube times 1 plus D. Hindi natin maliit na 0.75 over 4 multiplied by 8. Ay, 4 pala. No? Multiply by 4. Ano value ng P natin? Ang value ng P? Sana kaya. Sa ano natin dito yung P, no? Ayan. Yung value nun. Okay, kuha. Na value. Wala. Ang value natin ay 356.0667 pounds. Okay. Next, for the delta naman, so limit to by 4 inch, no? Which is 64 P R cube N over GD to the fourth. Okay. So, limit daw yung elongation natin by 4 inch. So, plug in natin dito 4 equals to 64 times yung nakuha nating P na 356.0667. R natin ay 4 the cube. Then, yung N natin na hinahanap, ayan, divided by 12 yung ating times yung GDT times 0.75 to the fourth. Ano value ng N natin? Ano value ng N natin? Ay, kuha. So, ito ay 10.4135. No? Kaso, compound na wala tayong, kumbaga, when it comes to number of turns, kailangan ito ay isang integers, no, or counting numbers. Therefore, anahin natin to na maging, lang siya, round down, no? 10 turns, no? So, round down lagi. Okay? Sige, paki-ano muna, absorb. Ayan siya, no?
Anong ba so far? Anong ba so far? Lang. Okay. Walang tanong. Let's proceed to the next problem. So, laging round down, no? Pag number of times, no? Okay. Okay, wala nang tanong. Let's proceed to the next problem. Compute the maximum shearing stress developed in a phosphor bronze spring having a diameter of 200 mm, consisting of 24 turns of 20 mm diameter wires when the spring stretched 100 mm. Use equation 310 and G equals to 42 GPa. Okay, so ito naman equation 310, no? Ito naman yung Waltz formula, no? Ayan. Ayan, no? Okay. Okay. So, paano ba to? Okay, use the formula Waltz. So, kunin mo natin si M, which is equals to D over T. Okay. So, mean diameter to So, 200 over 20 or equal to 10, no? Okay. Next. So, binigay tayo ng limitation ng Lefort elongation which is 100, no? So, using the formula, delta equals to 64 PR cube and over GV raised to 4. So, ito ay magiging 100 equals 64 times P. Yun yung wala, no? So, hinahanap natin si P. Multiply by R cube. Ang R cube natin, kung 200 to, ito ay 100 na lang, no? Cube times number of turns natin, 24. Divided by G natin ay 42 or 42,000 times D natin na 20 raised to 4. Ano ngayon yung value ng pin natin? Pakikuha. $437.5. 437.5. Ang unit nito ay mali. Ay ano no, Newton. Okay?
Next, so for the sharing, so gamit tayo ng WASP formula, no? So equals to kay tau 16 PR over pi d cube multiplied by 4m minus 1 divided by 4m minus 4 plus 0.615 over m na. Okay. So equal to kay tau 16 multiplied by nakuha natin p 7.5 multiply by the mean radius na 100 divided by pi d cube pi times 20 cube multiply by 4 times m, which is 10 minus 1 divided by 4 times 10 minus 4 minus 0.615 over ano value ng tau natin? Ano value? 31, ano ba? 31 o 28? Ay, plus pala, sorry. So, plus na 31.86 60 na MT. Ayaw ko sumulat. May tanong ba so far? Wala. Let's proceed to this problem. May tanong ba so far? Wala. Okay. Next. So, two steel springs arranged in series as shown in the figure supports a load a P. The upper spring has 10 turns of 32 mm diameter while end mean radius of 120 mm. The lower spring consists of 8 turns of 25 mm diameter while of mean radius of 80. Determine the equivalent spring constant for G is equals to 77.2 dPa. Okay? So, ayan. So, ano ba yung formula natin ng K o yung ating spring constant? So, K is equals to G d to the fourth over 64
R cube n, no? Okay. So, meron tayong dalawang spring dito. Let's say ito si K1, yung upper spring, and K2, yung ating lower spring. For K1, equal to height, 77,200 times 32 raised to 4, divided by 64 times 120 cube times 10. Ano value ng K sa buwan natin? Ano value ng ano natin, K1? Ito ay 73.1970, no? Ang unit ito ay ito na, Newton or mm. Okay. For K2, no? Equal to ay 77,200 times the number times the diameter na 25 raised to 4 divided by 64 times 80 cube times the number of turns na 8. Okay? Saan to equal? Ito ay 115.037 Newton per mm. Right? So, this is a spring in series, no? Na para makuha yung equivalent K, no? So, yung equivalent K ng series natin, ng spring natin equals to 1 over KEQ multiplied by 1 over K plus K sub 1 plus 1 over K sub 2. Okay? So, ano to? 1 over KEQ equals to 1 over 73.197 plus 1 over 115.037. KEQ equals to ano ba yun ng ano?
Bale, parang kunin niyo muna yung sum nito, kaya niyo kunin yung reciprocal, no? So, ayan. So, kunin niyo yung sum nito. Tapos is naka 1 over k equals to, kunin niyo yung reciprocal niya, no? So, ito ay 44.7335, no? Newton per m. May tanong ba so far? Wala naman. Okay, so yun lang muna para sa ano no sa helical spring. No? So again, helical spring, no? So though yung application of force ay parang paganto. So within the internal structure ng spring natin, torsion yung nangyayari sa kanya, no? Okay. Kaya siya nasama sa topic na ganito. Okay. So and sa ano yun sa field, no? Magamit nyo rin itong gantong formula, no? Or magamit nyo yung concept ng helical spring, no? Lalo na sa mga ano factory, no? Puro spring yung or parts ng ibang ano ng machines ng machineries more on spring din, no? Ayan. Okay, ito lang ba so far? Ito lang ba so far? Wala naman. Okay, answer na muna.
Ano ba so far? Wala nga. Yes po. May tanong ba? May concern lang po about po sa plates namin. Bale, lahat po ba ng example gagawan po ng digital solution po? Oo. Ah. Kumbaga, parang gagawin sa digital solution. Parang ganito yung tsura nun eh. Yes po. Saka kailan po yung final deadline po? Either before or after finals week, no? Ayan. Parang ganito, ayan. Digital solution. So, lahat ng problem. Then, yung figures, for example, yung ganito, anuhin nyo siya. I-redraw, no? Using AutoCAD o kaya, Canvas, no? Ayan. Okay. Ganun ba so far? Okay na? Bali, problems lang. Pero yung, yung concepts, okay. So, proceed tayo sa after helical spring is yung ating no, lunch bolt complete. Okay. So, flash bolt complete. So, ito yun. In a shop connection called flash bolt. Ayan. The torque is transmitted by shearing force P created in a bolt that is assumed to be uniformly distributed for any number of bolts, and the torque capacity of a coupling is T is equals to P Rn. Okay. So, ano ba yung flash bolt coupling? So, let's say meron tayong two shafts that will be connected in flanges. Flange yung tawag natin dito. Okay. So, sa flange na yan, so connected yan by bolts. No? Kaya siya tinawag na flange bolt coupling. So, pinagkoconnectan niya yung dalawang shaft that are subjected to torsions. No? Ayan. So, magpapasin nyo dito, every bolt na naka-experience dyan equal to sa area ng bolt multiplied by the tau or the shear stress or equal to kay pi d square over 4 tau. No? Okay. Na yung P na yan ay isa-substitute natin dito sa formula na to. R is the mean radius. So, ito naman yung mean radius ng ating flash bolt coupling. So, yung maliit na D, diameter ng bolt, at yung R na malaki is yung mean radius ng tinatawag nating bolt circle. Sinabi natin bolt circle from the center equal yung distances nila. No? Ayan. So, mapapansin nyo, kahit na ganito, yung arrangement niya, parang pag pinag-connect mo yan, bubuo ng parang bubuo ng hexagon. Ayan na. Parang siya bubuo ng hexagon, pero in actual, or parang yung arrangement niya ay nakapabilog, no? Ayan, equally distributed. Meron po ba yung finals? Hindi ko sure. Okay? Dapat tayo sa finals. Busy muna bago finals. Okay? Ayan. So, yung arrangement niya, pabilog. Okay? So, kada bolt, may force na A multiplied by D stress. Then, kung ilan yung bolt, yun yung para multiplier niya para makuha yung pinaka-torque capacity, no, ng ating connection, no. So, bukod pa yung capacity ng ating shaft, bukod pa yung capacity ng ating mismong connection, no. Kapag nangyari, either of the two nag-fail,
Therefore, the whole system is also filled, no? Ayan. Okay. Okay. So, ayan. If in a flash connection, there are two or more both circle. So, ayan, no? So, T is also equal pa rin kay PRN, no? Pero, ito na yung parang T1 natin or network capacity ng ating, ito, yung both circle 1 at ito namang pangalawa, T2 or the network capacity naman nung pangalawang both circle, no? Ayan. Okay. So, ito yung ating parang T1, yung ating T2. Ayan, no? Okay. Next. Ayan. So, bagit dito, the shear strain is directly proportional to the radial distance from the shaft axis or gamma strain is, ayan, no? Ito yung mathematical equation. Gamma strain is directly proportional to the radial distance rho or in by using ratio proportion, gamma strain 1 over R1 is equals to gamma strain 2 over R2. Then using Hooke's law, ulit si Hooke's law. So Hooke's law is equals to tau uh, G gamma, no? Ayan. Okay. Or yung gamma natin equals to sa T over G, which is, ayan, no? T1, tau 1 over G1 over R1 is equals to tau 2 over G2 over R2. Okay, to simplify, P1 over A1 is equals to G1 over R1 is equals to P2 over A2 G2 R2. So, ito nanggaling naman ito sa stress equals to force over area. No? Okay. If same yung material, which is kadalas ng ganun nangyayari, no? Same material, same diameter. So, therefore, same lang din yung kanilang modulus of rigidity. Same G. Kaya makakancel itong si G1, G2. Then, same diameter. Bali, ang tinutukoy na diameter dito ay bolt. No? Same bolt diameter, dB. No? So, makakancel naman itong si area. Yan naman, matitira na lang itong si P1 over R1 equals P2 over R2. So, ayan, no? Okay. Now, let's try to solve this problem. Okay. Flush bolt coupling consists of 10-20 mm diameter bolts spaced evenly around a bolt circle 400 mm in diameter. Determine the torque capacity of the coupling if the allowable shearing stress is the bolt is 40 MPa. Okay. Now let's say this is the yung ating bolt circle. Sorry, di perfect yung bilog Ay, hindi pala yun. Tapos meron daw 10 na volts. So, let's say meron dito isa, isa, dalawa, yan.
So, ganyan yung forma niya, no? Assume evenly spaced na lang yan, no? As long as in both circle sila, no? Ayan. So, same circle lang. So, 10. Long bout is may diameter na 20 mm. Okay? Then, the diameter is, ano, no? 400 mm. So, 400 mm diameter. Pero yung radius niya, equal lang to ay 200 mm. Okay? Okay. Then, each bolt daw ay merong allowable shearing stress na 40 MPa. No? Okay. Therefore, determine the torque capacity. So, T equals to TRN. No? Okay. So, T is equals to P. Ano ba equals si P? Equal to pi over 4 d square multiplied by tau. So, ito pi over 4 d square, ito yung ating area, no? Okay. So, equal to pi over 4 d, which is 20 mm, 20 square, multiplied by the mean radius na 400 or 200 rather, 200 multiplied by n, which is multiplied by tau pala muna, no? Then yung pin natin, yung tau natin na 40, multiplied by r, which is 200, multiplied by n, which is 10. No? 10 yung bilang ng volts natin. Ano ba yun ng pin natin? Na value? $25. 132. 741.23 Newton mm ton, no? Pero to convert it into kilonewton meter, so ano lang natin, divide by 10 raised to 6. Ito yung magiging 25.1327 kilonewton meter na. Okay. May tanong ba so far? Ayan siya, no? Tanong ba so far? Wala, no? So, ayan. So, una, kunin niya lang si P. So, equals lang to sa area multiplied by the shear stress na available. Then, multiplied by the mean radius, and multiplied by the number of volts. So, ganun lang siya, no?
Eh, lalabas kasi dito sa equation sa ano na yan, na Newton mm. Then to convert to kilonewton meter, just divide this by 10 raised to 6 or by 1 million para maging kilonewton meter siya, no? Ayan. Okay, next. So, ayan. Flush cut coupling consists of 8 10 mm diameter steel bolts on a bolt circle 400 mm in diameter, and 6 10 mm diameter steel bolts on concentric bolt circle 300 mm in diameter. What torque can be applied without exceeding a shearing stress of 60 MPa in the bolts? Okay. So, ayan, no? So, for ganito naman, again, pag dalawa yung ating 2 or more yung ating bolt circle, so T is equals to P1, R1, N1 plus P2, R2, N2. Okay? However, hindi, ano siya, no, for, okay, available yung ano natin, no? Uh, based on the statement, so given yung ating R1, N1, R2, N2. Then, hindi given si P1 at si P2, no? Okay. So, para natin sila kukunin. Okay. So, again, yung P natin equals to I, ano, diba? Pi over 4 d square multiplied by tau. However, hindi natin siya basta-basta i-apply dito, no? Okay? Isip lang ako, di ako naiiyak. Okay? Isip lang. Okay. So, again, galing sa formula natin kanina na ito, no? P1 over R1 equals to P2 over R2, no? So, gagamitin natin yung relationship na iyon, no? Okay, so ito ay P1 over R1 equals to ay P2 over R2. Okay? So, P1 natin as is over R1. Ang R1 natin ay ito, no? 400 mm diameter or 200. Okay? Equal to ay P2 over R2. Yung R2 natin ay 300 diameter, therefore ito ay 150. Okay? So, ayan na. Mas malayo yung bolt natin, mas stress, no? Again. So, pag mas malayo yung bolt, mas stress, no? Okay? Ayan. So, mas malayo sa center yung bolt natin, mas stress sila. Therefore, si T1 yung maka-experience ng maximum stress, no? Kaya, i-let natin na si P2 equal to ay 150 over 200 P1, no? Okay? Ayan, no? So, kunin natin ngayon si P1, no? Kumbaga, si P1 yung a-applyan natin ng stress na, ng maximum stress na 60 MPa, no? Okay? Yung sa P2, so hindi yan, ano, no? Hindi siya automaticong 60. Kasi mas malapit siya kumpara sa ating center, no?
So, yung pinakamalayong bolt, yun yung applyan natin ng 60 MPa. Okay? So, kapag magkaiba yung yung radius ng ating bolt circle, magkaiba rin yung kanilang stress, no? Per volts, no? Ayan. So, P1 natin equals to kay pi over 4 multiply by 10 square. Yung ating radius ng isang volts equals to kay 150 r multiply by 60. So, saan to equal in terms of pi? Saan yan equal in terms of pi? One thousand 1,500 pi. Okay. Then, si P2 natin equals to kay 150 over 200 times P1 or 1,500 pi. Ano nga yung value nito in terms of pi? One one two five pi. Okay. So, available na rin P1 natin, available na si R1, available na si N1, P2, R2, and N2. So, masasolve na natin yung ating problem. Simply substitution, no? Okay. So, ito ay okay. So, T is equals to P1 or 1,500 pi times R1 na 200 times the number of volts sa ating volt circle 1 na 8 plus 1,125 pi times 150 times 6. Okay. Divide na natin kay 10 raised to 6. Therefore, para automatic na siyang kilonewton meter, no? Ano value ng T natin? Ano value ng T natin? T is equals to 10.7207 kilonewton meter. No? Okay. Ito nung ba so far? Tanong ba so far? Wala? Okay. So, may next topic dito na bolt group, no? Kaso hindi ko na siya i-discuss, no? So, kasi more likely hindi naman na to magagamit sa inyong field. No? Kasi more likely sa mga pipes naman, no? Ang kalamitang connection ay pabilog, no? Ayan. Makikita kayo ng ganito sa mga pipe fittings, no? Ayan. Okay. Just in case may encounter kayo na ano, no? Or sa shafting, no? Ayan. Okay. So, ayun. More likely pabilog naman lagi yung kanilang connections, no?
Ito kasi yung bolt group, no? Ang kaibahan ng bolt group sa bolt circle, hindi na siya pabilog, no? Ayan. Okay? Hindi na pabilog ang arrangement niya. Kaya siya tawag na bolt group. So, group na siya sa isang shop system, no? Hindi na pabilog yung kanilang connection, no? Ayan. Okay? So, hanggang dito na lang tayo for the topic ng torsion. Okay? Ito nung ba so far? So, other problems you may browse on matalino.com, no? Para ma-explore nyo pa yung other problems. Okay? So, gano'n lang naman siya eh. Ayan. Okay? So, ayun. Next week, November 1, holiday. So, therefore, wala tayong klase. Then, by November 8, take home, November 8 will be take home quiz. No? Baka possible may event kami that day. No? Pero tingnan ko paano. Ayan. So, November 8 will be our last meeting kung sakali. No? So, yun na rin magiging bigay ng quiz number 2. Okay? Ito nung ba so far? So, the next topic will probably about bending naman na, no? Or the shear end moments in a beam. So, discuss muna natin sa isang member, this is the axial and the torsional. Okay? So, let's check muna for both sections. Wala attendance niya, no? May, screenshot pala. Yung naman nandito. Okay. So, send ko na lang to, no, sa inyo class mayor. Okay. Kung wala nang tanong, concern. Yes po, may concern po ba? Di ba po sir yung yung last yung may bagyo po. Di ba sabi niyo po noon may recorded lesson po kayo na i-send. Unfortunately, ito dapat yan. No? Ito dapat siya kasi hindi ko siya nagawa during that time. Ayun. Okay po sir. Thank you po. Okay. Ito lang din naman. Ay tanong pa so far. So, more likely, in your field kasi the mechanics of the formable bodies. So, ayun nga kasi, sana ano nyo rin. I'm a civil engineer. So, more probably. So, hindi kagaan, kumbaga, in your field, hindi ko siya gaano na kumbaga, nabi-visualize kung paano. But yung, yan, no? However, since silicon material is a general engineering subject, so kumbaga, ang tinuturo ko na lang muna sa inyo is the basic. So, kumbaga, ito, tutusin basic pa lang, no? Kumbaga, tawag dito, inaano ko siya, binivisualize kung paano yung mga topics na ginagamit sa CE ay nagamit din sa other field ng engineering, likely manufacturing, no? Ayan. So, ayan, no? Kaya naman, kumbaga, sa, yan, no? Kumbaga, sa civil engineering, no? Yung strength of material or yung mechanics of deformable bodies, napapatayan, no? Kumbaga, pahirapan ang subject na to sa field namin kasi ito yung fundamentals ng field namin. Ayan. Pero sa ibang department, so, lang siya, parang general knowledge. Kumbaga, mayroon kayo, kumbaga, at least, paano, may background kayo. Kung sakali may encounter nyo yung ganitong situation in actual field, no? Kapag nakagraduate na kayo. Okay? Or baka may encounter nyo pa to in your future subjects, no? Which is more likely, baka hindi naman na, no? Kasi, nakikita ko sa inyong, somewhere on, electronics, so, breadboard, no? So,
liban na lang kung meron kayong papaikutin, no? Ayan, applyin nyo na lang. O, ano yun, no? Kung meron kayong balak paikutin o hilain, mga sa machineries na inyong i-design o yung mga manufacture, ano yun, no? Tawag dito, ma-apply nyo siya. No? Kasi, lahat ng materials ay subjected to loadings, no? And most of the material ay may limits kung ano yung kapasidad niya. No? Kung meron kayo balak paikutin na shafting, ayan, na machineries, ayan. So, inaalam niyo pa rin kung kakayanin mo o hindi. Kasi kapag, siyempre, gusto natin sa isang machine, no? Ma-maximize yung kanya efficiency. Ayan, no? O ma-maximize yung kanya effectiveness and efficiency. Okay, so yun lang na. So, kaya, hindi naman sa ano, may tanong ba so far? So, ito basic lang naman to. Pero, ayan, kung kahit pa paano, aware kayo na may ganito. Ayan, baka sakaling maka-encounter kayo in your future, ayan, or bago sa inyo mag-ship ng CE, pwede rin naman habang hindi pa kayo graduate na. Ayan, basta nasa mahirap. Mahirap. Lahat naman ng engineering course, mahirap eh. Ayan. Etong bolt group naman na to eh. Ano naman na to? Ito, pang malalimang topics na namin. Ayan. Okay, may tanong ba so far? Wala na. So, ayan no. So, again, next week walang pasok. Holiday. November 8 will be probably last meeting na natin. No? Ayan. Okay, wala nang tanong, wala nang concern. Sa November 8 na rin pala yung quiz number 2 niya na yung take home. Sa November 8 na lang din yan. Okay, walang tanong, wala nang ano. Sige, you may leave the meeting. Thank you sa pag-attend. Have a nice weekend and enjoy lunch. Thank you. Yes po. Ayan. Yes, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po, sir.